Welcome back, everybody. Ipagpapatuloy natin ang lecture ng QuickBooks tutorial ng mga daily transaction ng subfarm. Okay. So, yung mga nakaraan na ginawa natin, natapos natin, actually, hindi pala natin natapos yung disbursement cycle. Okay? So, pero almost ng topic natin doon ay natakal na natin. At hindi lang tayo nakakapagpa-print at ano itsura ng check voucher. Okay, tapos na tayo sa check voucher, yun itsura niyan. Yung transaction journal, paano natin ito be-print. So, tingnan natin. So, yung last na ginawa natin dito, general journal. So, magpapain lang ako, natin ko. Gusto ko makita, for example, yung gusto kong reimbursement. No? Ito yung reimbursement o ng aking revolving fund. So, paano ko siya ipiprint? So, piprint mo yan dito sa reports, transaction journal, kaparehas ng collection journal. Okay, yan. Pero ang mahalaga dito is itago mo itong type. Okay, itago mo yung date, hindi. Yung number, pwede na rin nakalabas. Tapos name, yung memo dapat makita. Yan. Tapos yung account, kailangan din makita. Yung class, wala naman, detago natin. Okay? So yan na. Yan na mismo ang ito na yung ipiprint natin. Okay? Yung number, pwede na rin sigurong hindi. Wala na tong number na to. Total, importante yung date naman. Sunod-sunod, i-file mo lang ng sunod-sunod. Kasi yung numbering nito ay dire-diretso habang nagta-transaction journal ka. Pati rin yung collection journal mo, number din, pare-parehas. Remember, lahat yun ay transaction journal. Ang ginagawa lang natin, pagdating ng collection journal, pinapalta natin yung title. Pero ngayon, ito, hindi na natin papalta yung title. Yung revolving fund, itong revolving fund, itong paggagawa ng revolving fund, yung by batch, by encoding, by piecemeal, lahat ng print nito, ang pangalan ay transaction journal. Ganun din sa paggawa ng adjusting entry, transaction journal din ang ginagawa natin. Binabago lang natin yan kapag gumagawa tayo ng collection. Nalagay natin is collection journal. Yung transaction journal, ginagawa natin collection journal. Pero parehas din ang process natin na kino-customize natin yung report at ipiprint natin ng ganito. Okay, be sure na kasya ito sa isang papel, no? Paano ba? Ang ibig sabihin ng preview mo, yan, one page lang. Kita mo yon, debit, no, wala ng credit. So, meaning to say, masyadong malaki yung spacing ko. So, cancel ko muna. Either itong revolving fund, liitan ko ng konti pa. Yan. Ito, liitan ko pa ng konti. Yan. So, subukan ko ulit. Ito, palitan ko ng konti. Yan. Then, Control P, preview. Yun. Pwede na siyang i-print. No, sakto na. Debit, credit na dyan na lahat. Okay? Maliwanag po ba yun? Okay. So, cancel ko. So, paano ka mag-print? Either shortcut, Control P. Control P. O kaya naman, print. Paano ba? Print, save as PDF. Yun, ito pala, nandito pala kagad yung PDF, no? Pwede mo pala yung PDF yan. Okay? Pero kapag paano ba ipiprint to? So, sa akin, sa ulo ko lang, basta Control P. No? Control P. Yan. Okay? So, nasari ako doon na hindi ko alam kung saan ko i-click. Alright. So, ganoon lang po tayo magpiprint, mga kapatid. So, labas na ako ulit. Okay, ano bang naiwanan natin? Naiwanan natin ang mga transaction tulad ng halimbawa ng payroll. Yan. So, syempre, pag gagawa ng payroll, kailangan ka na may schedule para ma-compute mo ang payroll. So, nagkataon na gumawa na ako ng schedule dito. Kunwari, ang name ng employee ko, A, B, C hanggang O. May position na siya, kunwari. Class, admin, farm, admin, gano'n. No? So, kinaklas ko siya, admin saka farm, kasi magkahiwalay po ng entry to sa QuickBooks. Merong salaries and wages na sa farm, then salaries and wages na sa admin. Ayun, baliktad. Okay? Then, I have the basic,
then meal allowance, gross. So, importante sa akin to dahil kapag gumagawa na ako ng 1601C na report, importante na ma-identify ko itong gross salary, then itong mga SSSP Health, pag-ibig withholding tax salary, sa net salary, at yung mga withholding tax. No? Importante sa akin yan. Okay. So, since nakagawa ka na ng ganitong schedule, for example, ang gross salary is 104,500. Pero ang ilalabas mo lang po yung net salary, 99,800. So, paano ang entrada niyan? Kung ito ay gagawin mo by revolving fund, ibig sabihin, kukunin mo ang pera sa revolving fund. So, ang entry niyan, credit revolving fund, 99,800. Yun ang ilalabas mo, 99,800, equal to the net salary. Ngayon, kung gusto mo naman ilabas through check, o di cash in back yan, ang mangyayari is sa right check ka pupunta. Pero kung hindi mo naman gagawin ng check, kukunin mo ang pera sa revolving fund, o di sa revolving fund ka kukuha, at ang entrada doon, para ma-replenish, ay itong nandito sa side na to. Okay? So, handa na tayo, 15 and 30, kunwari, ito na rin mismo ang amount na sinweldo niya noong 15 at noong 30 ng July. So, hindi nagbago, ano po. Kunwari lang po, pero syempre, hindi naman yan totoo. Nagbabago-bago yan, depende sa pasok ng iyong mga empleyado. E-entryhan ko na itong on the 15th salary ng empleyado. So, sabi, yes, salaries and wages, 40. Saan nakuha yung 40? Siyempre, itong 40 sa gross, ito, admin. Yan. So, hinighlight ko, makita mo, 48,500. O, paano ba nangyari? Basic pala yun. Ito. Yun, 40,000. So, nasa baba po, ito po yung arrow ko. Yan, 40,000. Okay, 40,000. The salaries and wages, ito naman ng farm. Ito naman yun. Ayun, 50,000. Yung employee meal allowance, ito yun, yung total mismo. Okay, so, pag pinagtototal mo yan, ito yung gross, 104,500. Gross debit. Okay, 104,500. Yung due to SSS, ito naman, ito ay due to SSS. Bakit due? Payable natin yan, no? Winidheld natin ito sa empleyado. So, therefore, liability natin to. At mawawala lang ito kapag nagre-remit na tayo ng kanya-kanyang mga gobyerno sa mga offices. Okay? Later, makikita mo yan paano tayo magre-remit. O, entradahan ko na. Since ito ay revolving fund, saan ko nga pala uli kukunin? Saan ko nga pala ipapasok sa QuickBooks? Tama. Papasok natin to sa General Journal. Okay. So, sa save and new ako, save and new, tapos ang date nito ay July 15, 19. Now, remember, nasa July tayo nagpapasok. July 15, ito hindi adjusting entry. So, account, kokopying ko lang po yun, salaries and wages admin. Salaries and wages. Ayun, admin kagad. Pumasok, no, tab lang ako. Then next, 40,000. Okay? So, ano ang memo ko? Ito ay, kunwari lang po, no, July 1 to 15. Okay, syempre, yung cut-off mo, bahala ka sa cut-off mo. Halimbawa, ang cut-off mo, June 26 to July 10, 2019. Okay? Para syempre, meron 5 days na palugit. Ngayong July mo 15 mo July 15 mo susweldohin. Pero ang cut-off niya noong June 26 to July 10. Kapag naman tuwing katapusan, July 11 up to July 25. No, tuwing katapusan naman. Para meron kang palugit para mag-compute. Para sa 15 at 30, meron ka na computation. Okay? So, name, kahit wala na po, pero pwede natin ilagay dyan payroll. No? Lalagay ko na lang, payroll. Para kapag nag-summarize tayo ng name, nakikita natin. Kakapital ko, payroll. So, enter ko lang. So, Philippine Peso, quick add ko na. Ito ay other. Okay? So, okay. Yan. So, next. Salaries and wages farm. Salaries and wages. Ayun. So, sa farm ko yung pipiliin, 40,000, 50,000 na ngayon. Yeah, sorry. So, 50,000. So, okay lang yan. Lagyan pala natin ng payroll content. Yeah, payroll.
cut off. Cut off. Yeah. Cut off. Yeah. Next is EE meal allowance. So EE, yun, meal allowance. Piliin ko lang. Next is 14,500. Yeah. So, okay na yan. Next is, ayun, tapos na tayo sa debit side. Due to SSS premium. So, due to, hanapin ko na lang, no? SSS premium. Premium, ito yung hulog. Yung loan, ito yung, halimbawa, nag-loan ang empleyado mo, nagbabayad ng amortization ng loan niya, ito pipiliin mo. So, meron pagkakataon na, syempre, dalawa siya. Meron siyang hulog sa premium at meron siyang hulog sa loan. So, depende yun. No? Meron din sa pag-ibig, loan and premium. So, in this case, wala naman siyang loan, premium lang. Yan. Kung may premium, lalagyan mo, kung may loan po, lalagyan mo na another column dito. SSS, EE, ibig sabihin niya premium, then another column, SSS loan. Ganon. Ano po? 2,375. 2,375. Okay. Next is PhilHealth. Due to, harapin natin PhilHealth. Ayun. Napakadali lang. Sarap mag-encode, no? 1,175. Then, due to pag-ibig, premium. Napakadali lang mag-encode. Sarap. Charap, mag-encode. Pag-ibig, premium. Ano pa? Due to EBIR. Anong klaseng BIR yan? Expanded withholding tax. Final withholding tax. Ito, final, withholding tax. Ito, expanded withholding. Yung F naman is final. Yung pangatlo naman, BIR, withholding tax compensation. Ito yun. Okay? So, isa-isay natin. Yung expanded, itong EWT, expanded to, kapag nag-withheld ka sa mga professional, sa mga commission, sa mga supplier, no, dyan po tayo pumapasok. At ang pumapasok dito, ang form nito ay yung 1601E. Ngayon ay 0619E na, tapos pag quarter is 1601EQ. O, dyan natin pinapasok. Kapag naman FW, yung FW, ito yung mga pang-franchise actually. Pero yung final withholding tax, ibig sabihin yan. So, ito yung mga nag-withhold tayo at final tax yun. At ang mga example nito, yung mga royalty. O, iba yon. Yung royalty, dito pinapasok. Yung other than royalty, yung sa expanded pumapasok. Okay, magkakaroon pa tayo ng other na mga example itong FWT na to kapag nag-withhold na tayo ng royalty. Ano po? So, in this case, BIR withholding tax compensation. So, ito tayo. Compensation dahil sweldo yan. Doon natin withheld. So, we have 450, then tab, 99,800. Oy, tapos na tayo, no? So, revolving fund, kabawasan sa revolving fund credit. Okay? Alright. So, save and close. So, okay lang ba na walang payroll yung mga iba? Kung gusto mo lang yan, sige. Lagyan natin para masaya. Yan. Okay, so tapos na tayo. Walang naiiwang mga account na blanco, equal, total sa baba, equal din. No? So, okay. So, save and new. Yun. Balikan ko lang. Sabihin ako, babalikan ko para ipiprint ko na. Yun. Ito yun, July 15. So, paano ulit mag-print? Sa report, transaction journal, yan. So, ganun ulit tayo, no? Tatanggalin natin itong transaction number, yung general journal, tanggalin natin. Importante na andito yung date. Yung number, tanggalin na rin natin. Yung payroll, yan. Alam natin payroll. Tapos memo, yan. Memo, yan. Tapos yung kumpleto ng account, yan. Then class. Okay lang na konti-konti.
Yan. Before you print, control P, preview ka muna, tignan mo muna kung sasakto. Yun, pasok sa banga, no? Pasok sa papel. So, print mo na yan. Print, pak. Okay? Kung ano pa man nakakonekta ka sa... So, in-escape ko na po, no? In-escape ko para mawala. Okay? So, escape din ako ulit. You have modified settings. Kapag pumasok na ganyan, in-modify ko kasi, i-memorize mo ba? Hindi, okay na. Alam mo naman ba paano mag-customize yan. So, kakancel ko lang yan. Magnono pala ako, yan. So, bumalik na ako sa dati. So, yun. Tapos na tayo sa payroll on the 50th. So, on the 30th, ganun din. So, bago magkatapusan, i-include mo na naman ito. No? So, ngayon, wala ka na matututunan ngayon sa akin kasi alam mo na. Okay? So, ang gagawin ko ulit, so, save nyo ako. Automate transaction entry. Okay. Gusto ko sanang ulitin na lang to no, para hindi ko na i-type. Next date is July 30. Okay. How often? How often? Once lang, walang once. Okay. Twice a month. Dapat isa lang eh. Wala akong babakit. Next date. Kasi magtuloy-tuloy yung pag-record niya, no? Ang objective po sana, i-memorize ko to, then paulit-ulit lang siya. Halimbawa, depreciation. Every dumating halimbawa, every 2 weeks, no? So, ang next day, July 30, then after 2 weeks na mag-input siya, o kaya pala, every monthly yan. Tuwing July 30, susunod na ang entry niya ay August 30, tuwing katapusan, tuwing 30th. Mag-encode siya. Nitong ginawa nating sample na ganyan. Paulit-ulit lang. Siyempre, pabago-bago naman yan. Ano po? So, halimbawa, depreciation, hindi ko rin pwedeng mailagay sa memorize report kasi paulit-ulit lang din yung amount. Malay mo, meron kang addition, meron kang disposal. So, mababago yung computation. Kaya, I do not recommend na mag-memorize. Pero ngayon, ginagawa ko ng paraan para mapadali yung buhay ko. Kasi ayoko na ulitin sa type yan. Pero sige na, para sa inyo, gagawin ko na lang ulit. Okay? Automate transaction entry at reminder list. Sige na nga. Okay. Ulitin ko na lang. Okay. General Journal, I'm sorry, save and new. So ngayon ay July 30. Papasok ko na ulit, no? Sa bagay, mabilis lang naman ito eh. Salaries and wages, admin, magkano, 40,000. So in this case, ang cut-off ko na ay June 26 July 11 to June 25 to July 25. 2019, cut-off. Yan, then payroll, tab, then salaries and wages, farm, pagkano nga uli yun? 50,000. Papaspasan ko na po, no? Payroll, tab, sunod ay e-meal allowance, magkano yun? 14,500, papapak, payroll, tab. Nandito na po ako. Due to SSS, premium, pack, pagkano yun? 2,375, pack, payroll, tab, then due to PhilHealth, what's the due to PhilHealth? Due to PhilHealth, pack, pagkano, 1,175. Na-input ko ba kayo na ito? Parang hindi ko na-input yun. Due to pag-ibig, premium, next, pack, 700, payroll, pack. Next is due to BIR,
withholding tax, 450, payroll, PAC, then revolving fund. So, in this case, yung revolving fund natin, teka, bago ko i-save, tingnan ko muna yung form ko, yung chart of account ko, no? Yung chart of account ko. Yung revolving fund ko, kanina na pinasok natin, magkano na lang natitira? Natitira na lang 200 pesos. Hindi pa pala ako nakapag-transfer ng pera, no? So, mangyayari dyan, negative, magiging negative ako. So, siyempre, dapat bantayan mo itong revolving fund mo. Dapat yan, nag-transfer ka ng halagang 99,800 doon nung pagpasok mo ng July 15. Okay? So, in this case, nauna tong ating kasi nga, payroll lang tayo, hindi tayo nag-sequence ng gawa, no? Pero para hindi mag-negative yan, mamaya, mag-input ako dyan. Balikan ko yung ginagawa ko. So, ito, save ko na. Save and new. Then, payroll. Yan. Save and new pack. Save na siya. Then, kung gusto ko siyang print uli, reports, transaction journal, yan uli. Tatanggalin ang trans, tatanggalin yung type, tatanggalin ang number, yung payroll ko kung papakita, memo, papakita ng code, yan lahat. Yung class, tatanggalin. Then yung account, pakita ng konti-konti. Yan, pakita, debit, control P, pakita ang preview. Yun, pasok, then print. Okay? So, close ko na, escape ako, escape, then home ako na lang. So, mapapansin mo sa chart of accounts ko, yung balance ko ay negative 99,600 as expected. No? So, paano ko siya i-replenish? Noong July, i-diretso natin, kunwari, mag-save nyo ako. Noong July 16, nag-replenish ako ng bangko. Saka nga ba yung mag-replenish? General Journal ulit. Okay? So, ito ay, sa right check. Okay? So, right check ako. Tingnan natin yun, no? Tingnan natin. Paano ka magre-replenish? Payment in full by check. By check tayo, no? Kung by transfer, yung may mga automatic transfer, hindi ka gagamit ng check, sa general journal ka pumasok. Sa general journal mo. Ano ibig sabihin ko nun? Dito ka sa general journal, for example, hindi ka gumamit ng cheque. So revolving fund 99,800, then ito ay auto transfer, for example. Then name, revolving fund, yun. Then cash in bank. Yun. So credit cash in bank, auto transfer yan. Ibig sabihin wala kang nilabas na cheque. Ngayon, para ma-replenish yan, then save in yun ako. Pero hindi ito ang nangyari. Gusto ko naglabas ako ng cheque para ma-replenish yung revolving fund. So, i-clear ko yan. Saan ko gagawa? So, gagawa ko sa right check. No? So, right check ako, cash in bank, pay to the order of kung sino yung custodian ko. Kung sino ba yung ginawa kong custodian dati? Si Pedro Penduko ba yun? O, yun. Kung gusto mo naman na wala, no? For example, wala kang si Pedro Penduko, masyadong busy. At gusto mo kung sino-sino na lang na mag-input, pwede yan, pay to the order of other. Okay, ang other ko ay si cash. Pay to the order of cash. Okay? So, ibig sabihin, i-print mo yung check, word na cash. So, kung sino man mautusan mo, pay to the order of the bearer yon yung cash na yan. Okay? Then, be sure lang na hindi mawawala sa kamay ng utusan mo. Kasi kapag wala nawala, kung sino-sino mag-withdraw niyan, baka lusot, hindi i-confirm sa'yo ng bangko, kasalanan mo na yon. Okay? So, pay to the order of cash. Ngayon, pay to the order of cash ang gagawin natin, hindi na pay to the order of Pedro Penduko. So, 99,800 para ma-replenish yung... so, ano bang susunod natin check? Nalimutan ko na. Wait lang po. Kiklear ko muna po, no? Hanapin ko na yung last check ko. Ito ba yung last check ko? So, 20 rin ba yun? Wait. Home. Chart of accounts. Cash. Tingnan ko lang po, no? $29.
Dapat 29 yun. Lumaktaw. Ano bang ginawa natin dati? Malamang kasi tumila ako dito sa transaction. No? Ito yung kinuha ko siguro. Okay, nilaktawan ko na yung mga numbering. Okay, so hindi ko na pala napansin yung mga numbering. Pero ikaw, dapat po pansinin mo yung numbering. Mapapansin mo naman yan, yung stub ng check booklet mo. No? So, mag-start na lang tayo sa 90. Okay, home. Right check. Ulitin ko na lang ulit. So, sa 90 tayo. Sa 90, sa 29. I mean. So, between 29, control C ko lang. No? So, para alam ko na susunod ko, save and new. Then, pay to the order of cash, 93,800. Then, control victory ko, pero gagawin ko itong 30. Yan. So, ito ay revolving fund. Yan. So, replenishment of revolving fund. Okay? So, mangyayari, yung negative na kanina na 96,000, magiging save and close ko na po. Okay. Ay, hindi ko na bago ba yung date? Hindi na bago ba yung date? O, July 30. Yun, July 30. July 15 to. Okay, July 15 yan. Save and close. Okay, tingnan natin. Home, chart of accounts. Yan. So yun, nag-replenish ako ng July 15. Ito yan, July 15. So 100 na uli. Tapos naglabas ako ng July 30. So, gagawin ko is magre-replenish uli ako, right check, ng July 30 naman para magkaroon uli ng 100,000, 19,800. Yung balance natin. No? Control victory 31. So, revolving fund, 19,800. So, replenishment. Replenishment. Pwede mo ilagay dito, replenishment, period ng disbursement, no? July. Kunwari, may cut-off ka July. Yung marami yung revolving fund na ginawa mo. Ang ginawa mo ay isang period ng July 5. For example lang po, no? July 5 hanggang July 10, 19. So, ibig sabihin, yan na kinapalooban ng replenishment mo yung date na yan. So, in this case naman kasi, payroll tayo, isang anuhan lang yun. Isang ubusan lang, 19,800, no? So, okay na ako dito, save and close. So, home na ako. Tingnan natin yung yung balance mo. You know, 100,000 yung balance natin. Okay, ng revolving fund. Okay, so patuloy na naging 100,000 yung revolving fund natin. Alright, so natapos po natin yung pag-encode ng payroll. Paano ngayon yan? Halimbawa, paano ngayon yan na i-remit mo na? So, syempre, i-remit mo to on the next month, which is August na. Ano po? Yan, itong August na natin ipapasok. Ito yung entrada. So, saan mo gagawin lahat yan? Kung babayaran mo yan ng, halimbawa, yung SSS, babayaran mo ng by check. So, sa right check ka gagawa. Kung hindi naman, by revolving fund, so sa general journal ka gagawa. Kung magkano man yun. So, due to SSS, ito yung 5,000. Bakit 5,000? Kasi yung kinsenas katapusan. 2,375 plus 2,375, 4,750. Mali ako. Ano ba ito, SSS? 2,375 plus 4,750. Binago ko si example nito, no? So, dapat po ay 4,750. Okay? 4,750. Okay. Meron ka akibat na employer share yan. Titingnan mo sa table. For example, ang employer share ay itong 300 na to. Ang employer share dyan ay 450. For example, mag-add ako ng column. Ito ay SSSER. Okay? Imposible employer share. Kung ito 450, ito ay 250, ito ay 250. For example lang, kung yan yung po yung katumbas, ito na, gagawin ko na ngayon. 200. Para may tama ko na lang to, 250. Then, ano ba ito pa? 200. Yan. So, total natin, 3,350 times 2, no? So, ito ay
2,375 times 2 sa isang buwan. Ito naman ay 3,350 times 2. Yan, 6,7. So, equals, yan. So, sa August, kung anong man depende kung ano ang date ng deadline nyo ng binita sa SSS, ang mangyayari is i-input mo kung revolving fund, so revolving fund to kukunin. Revolving fund. Sa mo to ipapasok kapag revolving fund sa general journal. Ano po? So ipapasok mo itong entrada na to. Okay? Ngayon, kung by check ka naman, ito magiging entrada ng cash in bank. Pero gagawin mo yan sa right check. Then pay to the order of SSS, Social Security Services. Okay? Pero before na gawin natin to, kasi hindi pa natatapos yung ating July, no? Bago matapos ang July, kailangan mo mag-adjust. Nandito na po tayo sa adjusting entries, no? So ano yun? Una, recognition of service revenue. So saan mo to kukunin tong idea? Saan mo kukunin tong amount na to? Remember, meron akong schedule na pinapagawa sa iyo: depreciation, accrual, sales tagging, biological payout. So itong revenue recognition, dito tinitingnan sa accruals, no? So nagpasok na ako ng example ng July 2019. No? Kapag naman August na, ano ipapasok mo ng August? Yung ginawa natin, naalala mo ba? Sila AABB, sila etong sila LLMMNN, booking yan ay August. No? So sa August, so ipapasok mo dito. Pero since na yung July, actually, noong June to nangyari, pero dito ko na pinasok, hindi mo na nakita pa paano ko siya pinasok. Pero ito yon, kunwari. Okay. So ngayon, i-entradahan ko na, anong sabi na ano yung mga adjusting entries natin? Una, recognize mo daw service revenue. So kapag nag-a-adjust ka, saan ka magpapasok? Papasok mo yan sa Go to General Journal. Okay, so papasok natin. So magpapasok na tayo ng mga monthly adjusting entry. So July 30 o kaya July 31 since na may 31 naman siya, no? So ang gagawin natin dito, adjusting entries yan. So ano gagawin natin? Yung service revenue. Kapag nag-a-adjust tayo ng service revenue, anong entry? Ito. Deferred service revenue, then service revenue. Saan natin kukunin amount na yan? O di yung service revenue ngayon, ito yon. Ito na ngayon. Itong 1,029,166. Ito na yung magiging service revenue mo ngayon na ipapasok ngayong buwan ng July. Okay? Kapag buwan ng August, pasok ka lang dyan, mag-a-adjust naman yan. Okay? So in this case, ko-control C ko na to para para sa ulo ko na. Okay? Deferred service revenue, debit. Yan. Then ito naman ay July 2019 recognition. No? Nire-recognize mo yung deferred service revenue na to. Then, service revenue, yan, July 2019 recognition. So save close ko na. Okay? Kapag sinave close ko na, yung deferred service revenue, nabawasan na naman. Remember, nag-input tayo ng service revenue naman nakaraan. No? Mababawasan na ngayon itong service revenue natin. Okay? So, save and close. Okay. Ang deferred service revenue natin, napasukan na natin yan. Yung, remember, ito yan, tingnan natin deferred. Yan. Ito yung history ng deferred. O kaya, paano makakuha ng history? Tingnan natin. Chart of accounts, deferred, right-click, quick report, no? Para makita natin yan, ganyan. Yan. Para sa makita natin na ganito. Para mas madali natin makita. Yan. Nung January 1, nag-set up tayo beginning balance. Ang beginning balance natin, wag na yung split, no? Ang beginning balance natin ng deferred service revenue ay 11.4. Tapos, nung July, nag-entry tayo kasi may bago tayong mga pa-EV partner.
So na nag-increase siya uli. Depende kung ano ang inabil niya na paiwi. Magbabawas lang yan kapag nagre-recognize ka. Ayun. So from 11, nadagdagan, naging 11.596, 11.7, 11.8. Then mababawasan uli kapag nagpasok na tayo ng recognition natin. So 11.254 na yan. Ayos? So ano pang susunod na adjustment? Recognition of paiwi cost. O ano yung recognition of paiwi cost? C is Schedule 2. Ito is Schedule 2. So naka-update na yan. Anong entry? Debit, paiwi cost, then payable to paiwi partner. Okay, paiwi cost. Tingnan natin. Ayun. Itong paiwi cost na to, itong amount na to, 3.4. So kukopyahin ko na yan. Papasok na ako dito. Home na, general journal na ako, rekta. So ano ang uli entry? Paiwi cost. Ayun, paiwi cost, control victory, yan yung recognize natin. So July 2019, recognition. Then tab, payable to paiwi partner. Payable to paiwi partners, July 2019. Okay, so save and close. Tama ba entry ko? Paiwi cost, payable to paiwi partner. Okay. Tingnan natin. Anong entrada? Paiwi cost, payable to paiwi partner. Anong amount? Doon sa paiwi cost. Ito, recognition natin yan. Yan dapat nag-update ka ha. Okay? Okay. So kapag sa August na report, pasok mo naman August mo naman. Okay, next. Ano ang susunod na adjusting entry? Record depreciation. So ito depreciation. Yan. Ito yung depreciation natin, July 30 na yan. So anong ginawa ko dito is yung itong amount ng carrying balance na to, no, inap ko siya dito. Bago ko gawin, yung mula June kasi ito June 30 for example. So yung gusto ko na gumawa ng July, yung June 30 na balance dito sa baba, ito. Inap ko dito. Tapos binura ko to. Itong data na yan. Okay? O sa tapos na. So ngayong July ka ngayon, ipapasok mo na ngayon. So nagkataon pinasok ko na itong addition ng this month na 50 sa mga 25. So ito na yung updated ko na carrying balance. Yung accumulated depreciation naman, itong up to this month, kung nasa June ka, nasa June, yan, control C mo yan, then i-up mo dito. Iyon. So, ayan na yung accumulated depreciation up to the last month, which is June. Okay? Kasi nakaraan up to, actually wala. Nag-input nga pala tayo ng personal dito. Okay? Papasok mo lang dito, yun na yung beginning balance mo na ngayon ng July as in accumulated depreciation. Then ma-add na naman, magiging ito ni accumulated depreciation ng July 30. Gagawa ka na ng August ngayon, ililipat mo ulit ito, itong taas na to, up, nilipat mo dito, so yun ang ending balance na carrying balance ng July 30. Tapos buburahin mo ito ngayon, pag-input ka ng panibago. Ganon din sa accumulated depreciation, i-up mo to, pasok mo dito. Ayun. Then, automatic na yung iba na magko-compute. So, in this case, wala na akong babaguhin kasi nabago ko na yan. So, ito yung entrada no, sa baba. To record depreciation. Yan. So, ang depreciation ko, 70-30%. 70 sa farm, then 30% sa admin. Di ba, bilisan lang. Then, ito na yung mga entrada. So, saan ko nakuha yan? Naka-ano naman yan? Ito, total depreciation this month. Ayun yun. No? By category. Okay. So, ito na yun. Ito na ipapasok ko. Depreciation expense. Okay. Paano ang depreciation nga pala? Paano ang adjusting entry ito? Saan mo papasok? General journal. Very good. So, July 31, ang una ay depreciation expense farm. Depreciation expense farm. Ayan. Magkano? Excuse me. Control victory. Ito ay depreciation. Depreciation expense. July 2019. Excuse me. July 2019. Wala na akong name. Susunod. Depreciation expense. Excuse me.
Depreciation expense naman ng admin, 31. Sorry, nasabid lang. Buildings accumulated depreciation. So buildings, punta ko yung buildings. Ito, remember, meron tayo dito sa baba, building accumulated depreciation yan. Tayo pupunta. Ito naman ay credit. Yan. So and so forth lang po, no? Ito naman improvement. Building improvement. Ito yon, improvement, accumulated depreciation. Okay. Next, farm tools. Accumulated depreciation. Control victory. Sunod, furnitures and fixtures. Furniture and fixtures, accumulated depreciation. 416.67. Next, kitchen tools. Kitchen tools, accumulated depreciation. Same lang yun. Next, land improvement. O di po ba, napakasarap pag entry. Land improvement. Napakadali lang naman po. Okay? Next, leasehold. Basta po lagi nyo na panoorin itong video natin. Mapapractice din po kayo, no? Basta sa ulo nyo eventually, wala palang leasehold improvement. Office equipment na ako. Lagi nyo na po panoorin, masasanay din kayo paano mag-entry, masasaulo nyo rin eventually yung mga entrada. Transportation. Kapag hindi ka accountant, tapos sasundan mo to, bilib ako sa'yo, magaling ka. Okay? Then, saving nyo. Siyempre, lahat naman ako, bilib ako sa inyo. Naniniwala ako na masusundan mo to. Okay? So, saving nyo na ako. Ano na? Pagkatapos ko ng depreciation, tapos na ako dito, lagi buwan-buwan mo itong ginagawa, ma'am and sir. Ha? Lagi itong katapusan ginagawa mo. Remeasurement of biological asset. Okay? So, remeasurement, so, siyempre, titimbangin mo ulit, titimbangin mo, tapos mag-estimate ka kung magkano nadagdag na timbang, i-multiply mo siguro sa selling price ng per kilo, yun ay magiging increase ng weight niya. Okay? So, paano ang entrada niyan? Magbibigay lang ako ng example ng biological asset gain from change. So, ito again, sa general journal natin pupuntahan. Ito na tayo. So, biological asset. Yan. Biological asset, ano yan? So, isa-isa pala to, no? Biological assets. So, goat. Kunwari lang po na ang toast ko ay nag-increase ang value ng aking mga alaga. For example lang, 125,000. Yan ang increase niya. So, ito ay increase in FB as of July 2019. Okay? Then, FB o gain from change in FB. Ayun. Gain from change in FB. Yan. Then, save and use. Yun na po. So, next, piprint mo rin yan. Paano pala pag-piprint no? Teka lang, wait. Adjusting entry to, no? So, print natin, reports, transaction journal, transaction journal, yan. So, ang type niya, general journal, ganun din po, mga kapatid. Date, maiwan natin. Yung name, wala. Yan. Pero, saan mo siya ipiprint ngayon? Ang pinagkaibahan, ipiprint mo ngayon to sa kulay blue para ma-identify mo na ito ay adjusting entry. Yung isa naman, yung mga disbursement natin by revolving fund or by cash, sana sa puti mo siya ilagay. Okay? Yung mga collection journal, para ma-distinguish mo, kapag nakita mo kulay nila, collection journal yan. Kapag yung puti, mga cash disbursement niya. Kulay blue, ano yan, puro adjusting entry. Di ba, sana maano nyo, no? I recommend na yan yung mga color coding ng mga papel ninyo. Colored paper, bibili lang po kayo.
Okay? Yan. So, revenue share to biological asset, ayos na tayo.